Okay guys, medyo nag-undergo ang Pilipinas sa matinding calamity lately, di ba? Yung dalawang typhoon na nagkasabay-sabay at sinamahan pa ng habagat. For sure, marami ang naapektuhan dito sa pangyayaring ito. And maraming mga nasirang mga kagamitan, bahay, di ba? So, for today's video, gusto ko sanang sabihin sa inyo yung mga options nyo na pwede nyong utangan na hindi naman mabigat sa bulsa. At yung iba, 0% interest. Yan. So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, yeah. So, dun sa mga naapektuhan po ng pagbaha, medyo nakikidalamhati po ako sa inyo. Dito po kami sa Marikina, thank God na hindi naman po kami ganun binaha. Pero dati po, ayan, yung bagyong Undoy and then yung habagat noong 2020. Yan, kahit po ako, nalubugan po ako ng sasakyan. And sobra pong heartache yung nangyari. Ang daming mga nasirang bagay talaga. So, during that time, wala akong ibang nalapitan kung hindi ang aking trusted credit cards. Pero syempre ako noon, nasa medyo magandang posisyon ako dahil meron akong credit card. Paano kung wala? Ano ba ang options ng isang tao na naghahanap ng mauutangan dahil sa kalamidad na nangyari? Well, ito pag-uusapan natin yan. So, unang-una na mai-recommend ko sa inyo, lalo na kung nagtatrabaho po kayo, syempre, nandyan ang SSS at ang Pag-ibig. So, ang SSS ay kaya magpautang sa inyo ng up to 24 months to pay na equally divided dyan dun sa 24 months. At ngayon, from 10% na interest per annum ang charge nila, binaba nila yan sa 7%. Just to give you a sample computation kung magkano ba yung possible na bayaran natin on a monthly basis, well, nagde-depend kasi to sa salary credit nyo. Basically, ang ibig sabihin lang nito is yung binabayad yung contribution monthly, may katumbas na salary credit. Kung ang contribution nyo ay nagkakahalaga ng 4,300 pesos, combine na yan ng contribution mo and ng employer mo, ang salary credit yan ay nasa maximum na around 30,000. So, gamitin natin yung figure na 30,000 sa pag-calculate ng monthly na bayaran nyo and then how much is the interest. So, kung 30,000 and then 24 months to pay to, so, i-multiply natin to by 14% kasi ang interest rate ay 7% per annum. So, ito, since 2 taon, gagawin natin siyang 14%. So, times 0.14. So, ibig sabihin, nasa 4,200 lang ang interest ng 30,000 loan with SSS. Napakaliit, diba? So, i-add natin yan 30,000, nasa 34,200. I-divide natin yan by 24. Nagkakahalaga lang ng 1,425 on a monthly basis. Napakaliit po nito. And ito po ay highly recommended ko kung meron po kayong trabaho. Ang problema nga lang po dito is, syempre, dahil na-struck kayo ng calamity, kailangan naka-declared po dun sa lugar nyo na nasa state of calamity po kayo. Katulad po sa amin dito sa Marikina, nag-declare po yung mayor namin ng state of calamity. So, pwede po akong mag-apply ng calamity loan kung gugustuhin ko po. Kung i-compare nyo po yan with other loan service, mas okay na po itong calamity loan ng SSS versus sa mga ibang lending service na may mataas na interest. Kaya, I recommend that you head over to an SSS branch or check your SSS portal to verify kung pwede kayong mag-apply for a calamity loan. Another is the Pag-ibig calamity loan. So, another government body to na kung employed kayo or even kahit hindi kayo employed pero nag-voluntary contribution kayo with Pag-ibig, pwede rin po kayo mag-avail ng calamity loan. What's good with Pag-ibig calamity loan is, sabi nila, up to 90% na daw po ang pwedeng yung i-loan dun sa naipondo yung contribution with Pag-ibig. With Pag-ibig calamity loan naman, up to 2 years din na pwede nyong bayaran itong calamity loan. Comparing SSS and Pag-ibig, masasabi ko po na si Pag-ibig ang mas mababa ang interest. At 5.95% lang po ang interest niya per annum, di hamak na mas okay hiraman si Pag-ibig. And yun nga po nasabi ko po kanina na up to 90% ang pwede nyong hiramin ng inyong contribution. Hindi po katulad ni SSS na may maximum lang na pwede nyong hiramin na salary credit. Ito
Ito po, kunyari, matagal na kayo nagtatrabaho, tapos siguro yung contribution nyo umabot na ng around 50,000, 90% nun is pwede nyong hiramin. So, around 45,000, pwede nyong mahiram with Pag-ibig Calamity Loan. And at the same time, tingnan nyo, 5.95% and 2 years to pay. Kukulang-kulang 12% lang ang may charge totally sa inyo. Hindi katulad kanina sa SSS na 14%. However, again, kailangan po na nakadeclared ulit ang lugar nyo na under the state of calamity para makapag-avail po kayo ng calamity loan. Pero kung nandun po kayo sa area na yan, might as well, ito po munang dalawang government service ang hiraman nyo bago kayo lumipat sa ibang mga lending service. Ito po dalawa, for calamity loan purpose, ito po ang highly recommended ko. Let's say naman po hindi kayo qualified for an SSS calamity loan or Pag-ibig calamity loan. Ano pa yung options nyo? Well, alam naman natin na lahat, dinidiscuss na natin yan dito, na ito yung mga couple of loan service na I highly recommend. I highly recommend because 0% interest po sila. Hindi man kahabaan ng loan term, pero may option naman din kayo for a longer term with an interest. So, simulan na po natin. Unang-una sa listahan ko, syempre nandyan ang Atome. Yung Atome, pwede nyong magamit yung lahat ng credit line nyo with Atome at 0% interest ng up to 40 days. Ibig sabihin lang po nito, after mag-start ang billing cycle nyo at ginamit nyo ang Atome credit nyo, then you have 40 days until your due date para bayaran in full para ma-experience nyo ang 0% interest. Diba? Parang it's a free money na pinahiram sa'yo for 40 days. Just make sure na yung gagamitin nyo, meron po kayong pangbayad para ma-experience yung some sort of free money nga. But then again, if hindi nyo naman kaya, you can still convert that purchases into installment. Yun nga lang, you can convert it to 3 to 6 months. Medyo may interest lang po siya. The interest would vary, pero yung sa akin po, parang nasa around 4 to 6% ang interest na charge nila. Pwede na rin po, at least hindi po kayo sa OLA humihirap. Next on my list is syempre si Bilis. Si Bilis, cash loan, around 4 to 4.25% ang interest ng cash loan. Isa sa kinagandahan naman ni Bilis is meron din siyang 0% interest. However, yung 0% interest lang niya kapag ginamit nyo through QR is up to 2,000 pesos. Pero, kung kunyari, papalitan nyo yung ref nyo and medyo malaking amount yan. So, pwede nyo gamitin yung Bilis nyo para utangin yung ref na yan or TV na nasira or whatever. Tapos, yung 12 months na installment, you can pay it within 6 months na 0% interest. Ang tawag po dyan ay pay with grace. So, in effect, parang mas matagal ang interest-free or free money with Bilis pag ang loan term mo ay 12 months. Pero kung 6 months lang ang na-offer sa'yo or kinuha mo, then you have 3 months na 0% interest na pay with grace. Just make sure na kung bibili kayo ng item, i-check nyo po yung loan document nyo at nakalagay po doon na dapat eligible po kayo with pay with grace. Number 3 na po sa isa sa nire-recommend ko ay si Salmon. Though, medyo mag-ingat po kayo kay Salmon kasi hindi po openly available ang 0% interest. Kailangan nyo masatisfy yung condition. Una, kung bagong create ng account nyo, kailangan bago kayo humiram, may nakalagay dyan na grace period. So, kung may option dyan for grace period, ibig sabihin, lahat ng QR payment nyo or physical card payment nyo or virtual card payment nyo ay covered ng 0% interest ng up to 60 days. So, kay Atome, 40 days. Kay Bilis, ganun din, na around 40 days to 45 days. Tapos, kung mag-pay with grace naman kayo with Bilis, up to 6 months, ito is normal na transaction na QR, physical card, or virtual card, kayang umabot ng up to 60 days. You may head over to this video para i-activate ang inyong grace period with Salmon Credit. Next is si Credivo. Si Credivo kasi ganun din. Once na mabigyan ka ng credit line, pwede mong gamitin yung credit line mo to purchase through QR, ganyan, and then pwede mo rin i-cash loan yung certain percent ng inyong credit line. And 0% interest din po siya, good for 1 month. So, parang 1 billing cycle din po na 0% interest. Wala man po siyang additional features na katulad ni Atome, ni Bilis, at saka ni Salmon, okay na rin po kung hindi kayo na-approve dun sa unang tatlo. Kung may Credivo kayo, at least kahit papano, merong 0% interest na within 1 month or within 1 billing cycle. To know more about Credivo, you can head over to this video. So, basically, yan po yung 4 na recommended ko na loan service na pwede nyong hiraman. Apart from the unang dalawa na highly recommended na government service na mas mababa ang interest. Pero just in case na meron naman kayong credit card at bibili kayo ng appliance, might as well use your credit card kasi mas maganda pa rin yung features and benefits ng in-offer ng isang credit card versus sa mga nasabi ko na. But if cash flow naman through credit card,
nandyan naman din ang mga convert to cash facilities na medyo mababa lang din naman ang interest. Meron dyan na around 0.65% monthly add-on interest every month. Kung i-calculate nyo po yan sa APR, nasa around 7% to 8% per annum. So mataas na po dyan ang 10 and 12%. Sobrang taas na po nun for a credit to cash facility. So yan po ang option na pwede nyong gamitin. Ngayon nagre-rebuild po tayo dahil tinamaan po tayo ng bagyo at baha. For our question of the day, lalo na po sa mga nasalanta po ng baha, gusto kong malaman kung ano yung priority nyo in terms of pagkakagastusan ng uutangin nyo. Kung makakautang po kayo for example sa SSS, ano po yung priority ng paggagamitan nyo ng inyong loan na yan? Isulat nyo po yan sa baba para may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway and also sa ating cellphone giveaway lastly for the month of August. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay J. Miguel De Los Santos at J. Miguel De Los Santos 8561. Sabi po niya, pa-shoutout po Sir Pat. Wala pa naman pong na-receive na galing sa barangay pero may time na natakot po ako dahil sa mga text messages ng pangharas. At J. Miguel De Los Santos, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. And I feel you po with regards to sa pananakot ng mga agents ng mga online lending app. Hanggang makakaiwas po tayo, iwas po tayo sa mga online lending app and dun lang po tayo sa mga legit lending service na dito po sa channel natin, sinishare naman po natin. Yun lamang po. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!